What's up, KG? Ang init, grabe. Sobrang init ang tanghali natin ngayon. Kamusta dyan sa lugar nyo? Sobrang init pa rin dito. Talagang mukhang summer na summer na. Huwag kalimutang uminom ng tubig at magtampisaw sa beach. Maligo, mag-swimming. No? Ingat-ingat, lalo na baka mamaya ma-heat stroke tayo. Bukod sa mainit na pagtaas ng diesel o gasolina, so mainit din yung araw. Kaya talaga nakakainit ng ulo. No? So pang 7 araw na natin sa ating Codex Day 7. At bago natin puntahan yun, syempre, tingnan muna natin itong bagong pinost ng Axie Infinity. So sa Lunasian Launch, isa sa mga nag-discuss dito ay si Jihos. No? Isa sa mga developer at founder ng Axie Infinity. So meron siyang report tungkol sa BAXS. Ang pag-uusapan natin dito ay tungkol dun sa ginawa nilang pagbabago na pag-introduce nila ng bagong token na BXS na naka-tie up sa AXS. So dito nagbigay siya ng may mga sinabi siya dito tungkol sa BXS. So himayin natin yung sinabi niya. Okay. BAXS, the early data that we're getting is showing that it's actually working. So, gumagana daw yung BXS nung nilaunch yung BXS. Bakit kaya? Paano nila nasabi na gumagana yung BXS? Already, from the beginning of the year, we've actually been able to remove 90% of the bots. So, ang naging goal kasi nila dito, no, kaya nila inintroduce yung BXS at saka yung parang tax system nila. Meron silang ibang term na ginagamit pero para sa akin kasi is tax yun. No? So, hindi na natin kailangan pang pagandahin pa yung ibig sabihin pero tinataksan yung mga ano. So, kagaya ko, imbis na 100% ng BXS yung makukuha ko, kapag kinuha ko yung rewards doon sa BXS ko, 70% lang yung makukuha ko. So, 30% agad yung cut mo doon sa iyong rewards. So, hindi talaga siya ideal, lalo na kung nagsisimula ka. So, may iba't ibang percentage yun. Sa pinakabababa ata is nasa 25 or to 30%, ganun. No? Basta sa akin is 70%. Ngayon, as a player, kagaya ko, naglalaro ako ng Axie Infinity, nakakakuha ko ng rewards, may 30% cut doon na mababawas doon sa mismong rewards ko. Palagay nyo ba kung kayo, iisipin nyo ba na kunin nyo rewards? Lalo na kung ganito rin kababa yung value ng excess. No choice ka talaga kundi i-hold siya or gumawa ka ng ibang paraan para makuha mo ng full yung BXS na rewards, no? So may mga naiisip akong strategy doon. Mamaya i-discuss natin. Tapusin muna natin tong inano ni Jihos. Tuloy natin. From the ecosystem. Another really promising indicator that we're seeing is that even though like we're emitting BAXS, revenue to the treasury is remarkably stable. So stable daw yung yung nagiging revenue doon sa mismong ecosystem ng Axie Infinity. So bakit kaya, no? Lalo na kung inintroduce nila yung ganong klaseng system. 86% of the BAXS that players are earning through the game, they're actually choosing to use to evolve and ascend their Axie. You know, kasi yung BXS, pwede mo siyang gamitin pang evolve tsaka pang ascend ng axis. So no, ano ka talaga yung rewards na nakukuha mo, ginagamit mo lang din siya sa game. Kagaya ng ginagawa natin sa Codex, no? Kinokompleto natin yung mga bounty board na task. Mga bounty board na task doon sa bounty board system ng Codex. Then ang binibigay sa ating reward ay BXS, tapos pag wi-withdraw mo na may tax yun. So kagaya nung sa akin, 70% lang yung makukuha ko sa rank ko doon sa aking rank. Siyempre, mas mababa yun kapag bago ka pa lang or kasisimula mo pa lang.
So yun nga, doon sa dati kong video, diniscuss ko na doon na hindi talaga siya beginner friendly, hindi talaga siya para sa mga magsisimula. At saka pagdating sa ano, ito, sabihin ko na sa inyo, pagdating sa entry point na makukuha ninyo yung 70% lang, kagaya nung sa akin, ang laki na ng capital din na kailangan nyo para makapagsimula sa kagaya ko pa lang na level o kagaya ko pa lang na tax system. No, pagdating sa rewards, hindi pa kasama yung pagiging competitive mo sa laro, hindi pa kasama yung pag-grind mo ng oras, pagpamimili mo ng axis, so hindi pa kasama yon. So, yung mga bots kasi, talaga namang na-eliminate yung bots. Yun naman talaga ang pinakang goal nung sistema na yun. So, wala nang grinding, wala nang SLP emission, wala nang nagiging rewards sa SLP. No? Pero still, kahit na nawala yung mga bots, parang ang lumalabas, yung mga loyal na players kagaya ko, kami naman yung nagsasuffer sa ganitong system. Pero, depende nga yan kung ano yung goal mo. Kung ang goal mo is kumita lang dito sa Axie Infinity, hindi na siya talaga ganoon. Hindi na talaga mangyayari na kagaya ng ginagawa natin dati na naglalaro ka lang tapos kumikita ka. Kailangan mo talaga mag-participate doon sa mismong ecosystem. Kagaya ng ginagawa natin sa Codex, so nagpa-participate tayo sa ecosystem, nagba-buy and sell tayo ng mga items, nag-evolve tayo ng mga axes, nagko-consume tayo ng mga consumables, no? So, umiikot yung pera sa ecosystem. At the same time, nare-rewardan tayo through BXS. Ngayon, saan mo pwedeng gamitin yung BXS mo? So, pwede mo siyang gamitin pang-evolve or pag-ascend ng mga axes, no? So, imbis na kunin mo, gagamitin mo na lang din talaga dun sa laro. So, ang revenue nun, kung sa Axie Infinity mismo, sa Sky Maybase, okay yun. Walang problema doon. Kasi yung nilagay mong kapital bilang ikaw is gusto mo kumita, so iniikot mo doon sa ecosystem na hindi ka na nagkakaroon ng rewards, no? Ang goal ko naman dito is may paliwanag sa inyo na hindi na kagaya ito nung dati, no? Yun naman ang pinakapunto ko dito. Pangit man na nakilala yung Axie Infinity as play to earn na ganun yung sistema, pero lalo na doon sa mga nagtatanong kung magkano ang kinikita, lalo na may nagtatanong sa akin ng tokens, ano daw yung ma-earn na tokens, kung listed na ba daw siya. So, pag-iisipan nyo muna mabuti. Kaya nandito yung ating channel para tulungan din kayo para sa mga ganitong klase ng mga bagay na pwede nating mag-come up tayo sa mag-comment din kayo dyan sa baba kung ano sa tingin nyo yung naiisip nyo tungkol dito. Pero, ito yung mga nagiging experience ko bilang player ng Axie Infinity since 2021, no? So, nakita ko yung peak, nakita ko yung nag-20 pesos ang SLP hanggang sa magkano na lang ngayon, 0.03 na lang centavos. Diba? Patuloy natin. And only 13.4% is being swapped back to AXS. No? So, 13% na lang yung na-swap back. Ngayon, yung 13% na yun yung mga nasa 90% yung pwede nilang makuha ang rewards. Sila yung mas matataas pa dun sa rank ko. No? Kagaya ko, hindi naman ako ginagamit ko lang din yung BXS reward para pang stake. Ini-stake ko lang din para pag once na yun kasi ang pwede mong gawin diskarte dito Yung rewards mo, pwede mong gamitin. Pwede mong i-stake para makapag-produce ng excess at yung excess na mapuproduce nun, yun yung binibenta ko para pang-ikot ko dun sa ecosystem. So yung rewards ko na BXS, naiipon lang siya, nako-convert siya into excess through staking. Ang problema lang, ang staking kasi 10% APY siya. So everyday siyang may commission pero sobrang liit. So, kailangan malaki yung amount ng BXS tsaka excess mo para makapag-generate ka ng revenue para mapaikot mo ulit sa ecosystem. So, parang mas pinaliit ko pa pero ako naman kasi talagang nag-invest ako dito sa Axie Infinity. No? Nag-invest talaga ako dito sa Ronin. Although nagki-criticize ako sa mga
sinasabi nila. Gusto ko kasing mas maintindihan pa ninyo at mas maintindihan ko rin yung pinapasok ko, no? Although nandun pa rin ako sa stage na talagang nag-aaral din kagaya nyo kasi hindi naman matatapos yung learning kahit na ba sobrang tagal ko na sa space ng Axie Infinity. Sobrang tagal ko na sa space ng Web3, ng crypto, ng mga NFT. Hindi naman masasabi na expert na ako eh. So dito pa lang, inaaral pa rin natin na mas malalim pa yung mga bagay na pinapasok natin. Yung mga sinishare ko sa inyo, yun yung mga na-experience ko for the past 4 years. So ngayon, nagkakaroon tayo ng strategy, nagkakaroon tayo ng mas malalim na analysis dito. So yung pinapaliwanag ni Jace dito is good news. Good news in terms of sa Sky Maybes. Pagdating sa revenue, pagdating sa bots, good news yun para sa kanila. Pero may good news kaya siyang babanggitin para naman sa atin. Sa mga players, mga retail, no? At doon sa mga gusto maglaro ng Axie Infinity. Tuloy natin. So this is showing that our goal of encouraging people to upgrade their Axies, engage with Axie Core, feed the treasury is actually working. Yun, so yun nga. So ine-encourage talaga nila na gumastos. Gumastos yung mga tao, gastusin yung pera, yung mga naging rewards nyo, pabalik doon sa ecosystem. So masama ba yun? Hindi. Hindi siya masama. Kasi bakit? Kasi kahit naman anong klaseng laro, kahit sa Web2 gaming, sa Web2 gaming nga wala ka napapala eh. No? Gagastos ka ng skin, gagastos ka ng tapos at the same time, hindi naman siya talaga totally ma-own mo. Hindi kagaya ng mga NFT. May mga projects na akong mga binili, kagaya ng Baxi Reborn, ng Kitty, World Tamer, no? Ng Ragnarok Monster World, nagsara na. Wala na yung game, hindi pa nga nagla-launch yung game na wala na. Pero yung mga NFT nasa akin pa rin. Although wala na siyang value. Wala na, mababa na ang value niya, sobrang bagsak talaga yung value niya. No? From 1,000 pesos to 50 pesos na lang ang price ng mga NFTs na yun. Lalo na nung nasa Ragnarok Monster World, no? Pero still nasa iyo pa rin yung yung mismong NFT, yung contract. So hindi siya nawala, nandun pa rin siya. Nga lang ang problema, hindi mo na siya magagamit. Wala na siyang kwenta talaga, wala na siyang silbi, no? So parang ang nagiging pagpalubag loob lang sa iyo, sa'yo naman yung item pero wala nang kwenta, no? So hindi naman din kagaya pero still may mababalikan ka ng mga contracts, may mababalikan ka ng mga addresses na patunay na ikaw yung may-ari ng NFT. Ang kailangan lang doon is makapag-develop ng iba pang mga klase ng mga Web3 na system na pwedeng ma-convert or pwedeng ma-divert yung mga NFT mo para doon sa platform na yun, no? Pang overall siya, kagaya ng ginawa ng Pixel. Ang Pixel, maraming mga dead projects yan, mga NFTs na nawala. Pero pag ginamit mo sa mismong laro ng Pixels, so makikita mo pa rin yung mga NFT mo. So magkakasilbi pa rin. Hindi kagaya nung siguro yung mga gamers, maintindihan nyo ako dun sa ganong klase ng concept, no? Yung mga matagal nang naglalaro, yung mga naglalaro sa Web2, mga naglalaro sa Web3, pero doon sa mga wala pa talaga as a beginner, parang wala naman siyang sense kasi bakit? So ano naman kung ikaw pa rin yung may-ari ng address o ikaw pa rin yung may-ari ng kontrata kung wala na namang kwenta, no? Pero as a gamer kasi, yung mga ganun kasi yung grind, yung hirap, yung pagod, yung investment, yung saya nung nakuha mo yung item na yon, is hindi yung basta-basta mapapalitan nung at least yung nostalgia, yung nakakapag-reminisce ka, yun kasi yun eh. Yung bawat produkto naman, bawat gamit ng tao, nagkakaroon ka ng sentimental value dun sa isang bagay. Kaya nagkakaroon siya ng value. Halimbawa sa pagkain. Ang pagkain, kailangan mo talaga to survive. Kaya ka talaga may value siya. Tumataas ang presyo, bumababa. Kagaya ng langis. Basta nagkakaroon ng kakulangan, tataas ang presyo na. Ganun din yung mga NFTs. Kasi bakit? Considered naman siya talaga na na consumable. Considered din siya sa commodity. So masasabi mo na depende yan dun sa tumitingin. Siyempre hindi mo naman bibili ng isang bagay na para sa'yo walang kwenta pero sa ibang tao may kwenta. Yun ang nagbibigay ng value nun. Yun nga lang kapag mas marami yung nakatingin doon sa item na yon na mas valuable yon para sa kanila,
Mas kunyari, mas valuable yung sa kanila, mas maraming tao, ang tingin nila yung gamit na yon is mas valuable. Mas tataas ang presyo nun. Hindi yung bullshit. Bakit? Kasi nangyari yan noong 2021 na yung panahon na itong Axie Infinity, yung mga Axie na to, na ngayon is nasa 50 pesos na lang. Pero nung unang panahon ng Axie, yung panahon ng peak ng Axie, ang isang Axie 30,000 pesos ang isa. Pinakamababa yun. Wala pang kwentang Axie yun. Umaabot pa ng 120,000 pesos ang isang Axie. Ganun siya nagkaroon ng value. Scam ba siya? Kayo na mag-decide kung, kayo na tumingin, kayo na ang kung tingin nyo ba scam ba ang Axie. No? Tapusin na natin ta. with the BXS initiative. BXS, Ayun, so tapos na pala yun. So, isa pa rin kasing pwede maging problema dito, no? Pag inilusot mo yung BXS, kunyari yung magpapa-evolve ka, ang pwede mangyari nan, ako, tapos yung meron akong kausap, ibibigay ko muna sa kanya yung aking Axie, tapos i-evolve niya, or pwedeng i-delegate, i-evolve niya. Pag i-evolve niya, babayaran ko na lang siya ng excess kapalit nung gagamitin niyang BXS as reward. Malinaw ba yun? Medyo malabo, no? Parang ganito. Ako, gusto kong evolve yung Axie ko. Tapos meron akong kausap na marami yung rewards niya na BXS. Ang problema, 70% lang yung makukuha niya. Ngayon, para makuha niya ng 100% yung rewards niya, mag-uusap kami dalawa. Hindi na namin gagamitin yung So, magde-delegate ako sa kanya ng isa sa mga collectible Axie ko, kunyari level 50. Tapos sasabihin ko na, bro, i-evolve mo tong Axie ko. Ang kailangan ko dito is 10 BXS para mag-evolve. So, babayaran na lang kita ng 10 AXS, i-transfer ko sa wallet mo. Pero gamitin mo yung rewards mo. So, 100% yun nakuha niya. So, may gano'n na. Ang problema lang doon sa gano'ng system, pag yun inangyari na naman online, kagaya na nangyayari sa Facebook dati, na kailangan pa ng middleman, mag-uusap, pwede magkaroon ng mga scammer na naman. Mawawala yung bots, pero dadami naman ang scammer. So, mag-iingat kayo doon, no? Lalo na doon sa mga nakikinig sa akin, no? Ang cryptocurrency, ang Axie Infinity, kahit ang mga exchanges, trading, kahit anong platform yan, pagdating sa Web3, kaya nyong gawin ng kayo lang. Hindi nyo kailangan ng middleman, hindi nyo kailangan ng kahit sino para mag-perform dito para gamitin itong mga services na ito. Pagdating sa marketplace, ang kailangan nyo lang is aralin yung sistema. Aralin nyo lang kung paano kayo hindi magkakamali para hindi maligaw yung mga addresses nyo, yung mga funds nyo. No? So, ganun lang. No? Yun lang ang gusto kong i-point out dito na kung meron man kayo nakakausap, may kumausap sa inyo na magpasok ka ng pera dito kasi kami nang bahala mag-trade ganyan, scam yun. O di kaya pag may kumausap sa inyo na, sige, bibili kita ng Axie, ganito, ganyan. Pasabayaran mo ako, tapos hahanap kita ng Axie, scam yun. Kahit hindi Axie, kahit NFT, kahit crypto, kaya nyong gawin yan ng kayo lang. Meron tayong coins.ph, hindi ako promoter ng coins.ph pero yun kasi ang pinaka-ideal gamitin dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung gobyerno natin, pinagbaban yung mga exchanges. No? Kaya yun na lang ini-introduce ko, coins.ph, para safe. No? Na hindi nila mababan. Tsaka ang coins.ph naman is backup naman yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun. Pahaba yung ating pagkikwentuhan doon. Punta na tayo doon sa ating Ronin wallet. Ayan. So sa codex natin, pampitong araw na natin dito sa ating codex. Yan. At titingnan na natin ngayon kung magkano na naman ang ating magagastos. Alam na yan ang mga nanonood sa atin, mga nakikinig. Sa araw na to, magkano kaya ang ating magagastos? Hindi na kagaya nung dati magkano ang ating kikitain. So mga task natin ngayon, buy one consumable, buy any Evolve Axie, buy any Dawn, premium pouches, open 3, buy any Beast. Daming buy.
Buy na ng bis, buy pa lang doon. Buy yan. Buy 3 Coco Choco. So, tapusin muna natin tong Open 3 Premium muna. Doon muna tayo sa walang gastos muna. Open 3 Premium. I-breakdown naman natin to, no? Tapos, pag na-breakdown natin yung mga gastos, so kayo mismo makakapag-decide. Lalo-lalo na sa mga nag-research tungkol dito sa Axie Infinity. Kung gusto nyo i-try itong Axie Infinity, so malalaman ninyo kung worth it ba ito para sa inyo. Habang lang kayo hanggang 55 days to sa araw-arawin natin tong pag-content tungkol dito sa Codex. Wala ako nakikitang ganitong content about Codex eh. Bakit? Kasi hindi talaga siya pang-content eh. Hindi kasi siya pang-hype. Hindi kasi siya kitaan. No? So, kaya hindi siya masyadong pinupush ng ibang influencer. Pero kasi ang target ko dito is maging transparent sa inyo. No? Na ganito yung Axie. Okay siya, yun. Ma-hype at ma-hype kasi ang Axie. No? Darating din yung time na yun na babalik at babalik din yung mga players. Nga lang, dapat alam niyo kung ano yung i-expect ninyo dito. No? Ayan, reveal natin. Sana makakuha ng Mystic Axie. Walang Mystic Axie. So, isang premium Coco at saka isang regular lang. Okay. Tapos, buy 3 Coco Choco muna tayo. Doon tayo sa maliit-liit ang gastos. Lilista pala natin. Teka, lilista natin magagastos. Kunin ko lang isa kong cellphone. Yan. So, buy 3 daw. Teka, hanap tayo ng marami binibenta. Baka, ayun, marami pa. Ay, dami. Daming binibenta nun Ang dami nilang naiipon ng mga. So, USDC. So, may USDC pa tayo. Busin muna natin ating USDC. Ayan, so, ilang magkano yun? Ilang USDC yun? Teka, huli. 0.08 USDC. 0.08 USDC. So, 5 pesos yun. Balik tayo sa bounty board. Refresh natin. Ayan. Verify muna natin itong buy 3. Ayaw. Ayan na, naglo-load pa kasi yan eh. Open 3 pouches, tapos na to. Buy any beast Axie with Horn Babylonia. Okay. Subukan natin bumili ng any evolved na Axie. Siguro level 10. Ayun. Itong level 10 na naka-Babylonia. Para tapos na rin natin yung isa. So, evolve Axie yung level 10 pataas. So, na-evolve na yan. So, magkano to? Hindi ko lang nalista. 1.78 USDC. So, buy now. Medyo makati to. 100 pesos to ngayong araw na to. 107. 1.78. Okay. Tapos may isa pa tayong buy Axie. Buy one consumable. Okay na to. Buy any evolve. Tsaka buy any don. So, punta na lang tayo sa, i-refresh muna natin. Anuin muna natin yung task. Baka pwede na yung buy any evolve. Para floor Axie na lang yung bibili natin. Buy one consumable. Okay na. Buy 3 Coco Choco. Open 3 premium pouches. Buy any evolve.
Wala. To buy any beast lang, Bidhorn Babylonia. Buy any Dawn na naka-evolve na Axie. So, pipilter na lang natin ang Dawn. Mag-filter na lang tayo ng Dawn na naka-evolve. Medyo mahal to kasi kakaunti lang ang Dawn. I-Donzi mo ako. Napanood nyo na ba yung aking bagong video? Si Donzi. Pasisikatin natin si Donzi. So, ano kaya? Ito na lang, floor. Floor Axie na lang. Siya ang pinaka-floor Axie na naka-Dawn. Sayang, nagastusan tayo dun sa ano. Ano pala, ang evolve pala is yung naka-evolve yung parts pala. Ascend pala yung mataas yung level. So, 2.29 USDC. 2.29 USDC. Yan. Confirm natin. Okay. Tapos na natin. Binawian tayong gastos ngayon. Halos nasa 400 pesos din yung nagastos natin. Pero pabor naman sa atin kasi buy Axie naman. Yan, tingnan natin to. Ayaw para refresh pa natin. Nire-refresh ko no kasi may ano kasi yan parang cooldown. Cooldown ba ang tawag doon? Yan, so buy any evolve tsaka buy any to. Okay na. Sayang, dapat pala yung buy sa Beast Axie na may Babylonia pala, dapat doon na tayo pumili. Para mas mura sana yung nagastos natin. Yan, so pangilan na tayo sa rank. 931 pa rin, nasa top 900. So yan, kompleto natin 7 days. 7 days, hindi tumaas pa, 16,000 na pala. Refresh natin ulit, baka nagbago ang ating rank. Kasi 14,000 lang yun. Tingnan rank, so 762 na. Grabe, dami na lang nakukuha Master Quest. 10 BXS na kagad siya. Ano ba? Ayan, tapos tingnan natin sa overview, tingnan natin ating rewards. So, level 8 na pala tayo. Nakadalawa tayo ngayon. 2 level, okay. Okay din naman. So, may 2 na tayong claim. Makakapag-roll na rin pala tayo. So, meron din tayong reward na 0.5 BXS. So, 7 days. So, lamang tayo ng isang araw. 1 day tayo para... So, ang target naman natin dito, matapos lang natin yung codex at makuha yung mga items. Hindi naman natin kailangan sa leaderboard talaga. Sisilip lang natin yung leaderboard para pogi. Para pogi yarn. Yan. Tapos, sa Spirit Clay, nako, ito na. Gagamit na tayo ng Spirit Clay. Sana makakuha tayo ng paniki. Sana makakuha tayo ng paniki. Paniko, di kaya pakpak man lang. Sana makachamba ng paniki. Bagay, sabi nila, swerte daw ako sa role Kasi kagaya nung dati, kaya ako nakakuha ng snowman dati, lang ako ng isang Axie, nag-release na airdropan ako ng snowman. Nag-iisa lang Axie na yun. Kasi mahal ang Axie nun. 2021, 2022. Mahal ng Axie nun. Kaya nung nakakuha ko, tuwan-tuwa ako Kasi mystic kasi siya. Tapos yung sa UFO, nakachamba rin tayo. So ito, sana makachamba rin tayo. Nga lang, syempre, hindi naman ganun kalaki yung value nito. Kaya yung pinakamalaking ko pa rin is yung aking snowman. Kaya hindi ko binibitawan yung aking snowman. Kasi, kung ibibenta ko pa ba yun? Siguro, pag nag-times 10 yung presyo, benta ka. Tagal Parang na to paniki na ata to Sino? Yun, nakakuha tayo ng paniki.
Muntik na ako magmura. Muntik na ako magmura. Anong nangyari? Muntik na ako magmura. Nakakuha tayo ng paniki. Yun. Sarap. Love it. Swerte talaga ako sa ano Sa lahat ng raffle, dito lang ako sinaswerte. Sa raffle ng kumpanya namin, lagi na lang yung towel na kukuha ko tsaka yung body wash Para bang di ako naliligo Kaya ba, swerte ba kayo sa mga bunot-bunot? Buti pa dito, no? Baka ano yan Ayos, meron tayong paniki. Yes. Equip ba? Ayan, so kinabit natin sa aking kay Adam. O, di ba? Meron ng paniki si Adam. Or ano, kompleto na pala ano ni Adam. Ba't dalawa to? Dalawa pala yung ano ko? Ay, dalawa yung pose. Hindi. Iba pala yung pose. Dalawa pala yung ganun ko. Kompletuhin ko na nga yung mga equips nito. Formal yun. Nakuha din natin yung paniki. Okay na tayo. Okay na. Pwede na tayo hindi magpatuloy sa codex. Nakuha na agad ang gusto. Pagpapatuloy pa ba natin tong codex? Nakuha ko na Ang gusto ko Tingnan pa natin dito mga equips. Dito, tuloy natin to. Para makita nyo rin kung saan papunta itong ating journey. Kung saan papunta ang ating journey. Swerte naman Magkano yung paniki na yun pala? Kaso dito lang ako malulungkot kasi. Pag tiningnan mo na yung presyo, tuwan-tuwa ako, pero mamaya, wala pang $1 na naman. Ayun, $10. Sana all. Tume $10. So, pwede mo na ibenta to. Pero hindi natin ibibenta, at least marami pa tayo magiging roll. Makatamba tayo ng isa, tapos benta natin yung isa. Ganun lang. Technique lang. Kaya yun nga, sa 55 days na to, malalaman natin kung kikita ba o hindi. So kagaya ko na matigas ang ulo at gusto mangolekta talaga kasi gusto ko talaga yung mga accessories at mga axis. No? So napakahirap para sa akin na magbenta. At totoo lang, mas madali sa akin magbenta ng mga coins kaysa magbenta ng mga NFT. No? Kulit Kaya ito, sigurado hindi ko ibibenta to. So meron na tayong paniki, may UFO na at meron tayong yung dragonfly. Tapos syempre na kay princess yung ating snowman. Okay, ayos. Swerte ngayong araw. Swerte man. Salamat, Papa Gihos. Nakachamba ulit. Yan, tapos gusto ko ring shoutout muna doon sa ating mga nagko-comments. Ayan. So, mga nagko-comment sa ating video, maraming salamat sa inyo, sa ating mga supporters, sa ating mga subscribers. Maraming thank you sa inyo. At comment lang kayo dyan, like and share yung ating mga videos. At kay Gino, ang sabi ni Gino doon sa ating video, sa ating codex, hapon, no, ayos, sana makalaro din boss. So, naging topic kasi dyan sa 655 na yan is yung mga, pangalan to? Yung access code para makapaglaro. No? So, yung mga, siguro, nag-try siya doon, pumunta siya ng Twitter, tapos nag-send siya ng picture, ng profile picture. Dapat naka-profile picture axis mo, tsaka nag-send ka ng picture doon sa comment. So, meron doon certain na post nila na i-comment mo yung iyong axis, no? Tapos kaya Nizuko D6C, ano yung code ba yan? Sa tingin mo, kung magkaroon ba ng CBDC sa Pilipinas, mababawasan ba talaga ang korupsyon? Hindi po mababawasan ang korupsyon. Bakit? Kasi makakapal ang mukha ng ating mga politiko. Baka mangyari niya na makikita natin na live
Makikita natin live sa blockchain kung paano sila magnakaw. O ito, 2 milyon kay 2 milyon kay ganyan. No? So makikita natin na live, no? Ganun nakakapal ang mukha. Bakit? Kasi wala naman tayong pakialam kasi. 'Di ba? Wala naman pakialam kasi ang mga Pilipino. Okay lang 'yan. Kung magnakaw man sila, okay lang 'yan. Ang pag-usapan na lang natin yung mga trending diyan sa Facebook, sa Twitter, sa ano. Yun na lang kasi hindi man importante yung pera ng bayan, hayaan mo na yun sila. No? So, hindi mababawasan yung corruption kung wala tayong pakialam. Hindi mababawasan yung corruption kung okay lang sa atin. No? Kaya kung okay lang sa atin, kailangan natin tanggapin yun. Kahit ano pang gawin mo dun sa pera. Kasi BDC pa yan. O kung ano pa yan, naka-blockchain pa yan. Harap-harapan na nga di ba? Ayoko maging political pala dito sa sa aking channel, pero dinidiscuss lang natin yung about sa blockchain, DICT, at sa ating government blockchain about crypto, no? Pero yung sagot ko sa tanong mo ni Zuko, no? Mababawasan yung kapal ng mukha nila kasi medyo ninipis ng konti pero ganun pa rin. Hindi pa rin yan makakalusot sa mga politiko natin. Sistema at saka mga politikong kailangang palitan. No? Saka may pasok yung blockchain for transparency. Ayan. So maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. At kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Game on!